Ito po ang sinasabi ni Sara Duterte na kaya daw siya nag-file ng perjury complaint laban dito kay Madriaga ay para or hindi daw para ma-prevent siya, etong si Madriaga, from testifying, but to hold him accountable doon daw sa kanyang mga kasinungalingan. Buti hindi kayo pinangingilabutan, Sara Duterte. Isang kasinungalingan, papatungan mo ng isang kasinungalingan. Sa bagay, paano kasi kayo mapapagod sa kasinungalingan? Kung yan ang kinalakhan mo, Sara Duterte, lumaki kayo sa mundo ng kadiliman at kasinungalingan. Natural yung mga ito, tila basisiw na lang. Dahil yung kasinungalingan mo, ang pinaka-intensyon mo doon ay pabanguhin ang pangalan mo at iligtas ang sarili mo. Kaya lang kasi, hindi lahat ay kayang iligtas ng isa pang kasinungalingan. So dito ka na sigurado mabibingo. Dahil ang sinasabi nga, sigurado daw na magte-testify etong si Ramil Madriaga laban nga kay Sara Duterte. Ang sinasabi tuloy ng mga kababayan natin, you don't know the meaning of accountability, to hold accountable. Hindi mo alam yan. Dahil sa dami ng dapat mong harapin na kasalanan sa bansa natin at sa mga kababayan natin, lahat yan iniiwasan mo. Lahat yan, hindi ka nagpakita ng accountability, ng pagiging accountable. Yan ang katotohanan. Talaga daw magte-testify si Ramil Madriaga. Nauna na yung balita na mukhang plano na ipaligpit. Ayun, nag-fail, kaya daw kinabukasan or kamakalawa, ay eto na at nag-file na nga ng perjury complaint etong si Sara Duterte. Ito yung totoong kwento, yung kay Madriaga. Ang daming testigo, ang daming resibo. Tapos ngayon, todo tanggi pa rin etong si Lustay. Sa bagay kasi, nakita na at napanood ng buong mundo yung pagbabanta niya sa nasa Malacanang, pero lahat yan tinatanggi niya. Ganyan kalala. Hindi lang si Sara Duterte, kundi yung mga naniniwala na nasa tama, na nasa ayos pa etong Vice President, na sa tingin ng marami ay pinakamalala na naging Vice President.